Binigyang diin ng Department of Environment and Natural Resources ang mga programa nito kasabay ng World Environment Day. Kabilang sa pangunahing programa ng ahensya ang pagprotekta sa ating karagatan upang mapangalagaan ang mga nanganganib na biodiversity dito. Para sa detalye, balitaan mo kami, Emil Carion. Sa 3 taon ng Administrasyong Aquino, ang kampanya upang protektahan at pangalagaan ang kagubatan at maging ang kalikasan ng bansa ay lumalawak ang suporta. Inilunsad ng DENR ang kampanya laban sa illegal logging. Sa pinakahuling tala, halos 8 milyong ektarya ng kagubatang lupa ang kinalbuna ng mga illegal loggers. Ito ay isa sa 2 mahalagang programa para mabantayan ng biodiversity at walang habas na pagwasak sa kalikasan. Under EU23, we were able to reduce the number of hotspot municipalities from 191 municipalities to basically 32 municipalities right now. And this covers certain areas in northern Luzon and also in the Mindanao area. So ito yung pinagtutuunan natin ng pansin ngayon. Ang isa pang programa taong 7 ay ang pambansang programang pagtatanim. Target nito ang makapagtanim ng 1.5 milyong mga puno sa buong bansa mula sa Luzon, sa Mindanao at ganun din sa Eastern Seaboard ng bansa. Halos 1 milyong natanim na ang target para masakop ang lahat ng uri ng katutubong forest species tulad ng nara, mahogany, mga namumungang puno tulad ng mangga o fruit-bearing trees. Tulong-tulong dito ang mga LGUs, mga organisasyon at samahan at ang mga katutubong grupo. Ito ay sumasaklaw din sa pagtatanim ng mga high-value crops, mga puno na kasama na ang kakao, kape at goma. Ito ay tulong sa napapanatiling kabuhayan para sa mga beneficiaries ng program. Sila ay isinasaayo sa antas ng komunidad na may 40 hanggang 100 miyembro, nabigyan ng 40 hanggang 1,000 hektarya. Ito ang mga lugar na hindi mako-convert para sa planting ng bigas at mais at iba pang mga pananim na kung saan ay magiging sanhi ng pagguho at pagbaha. It is departure from the original reforestation program, the traditional reforestation program that we have na nakakagis na natin sa Forest Management Bureau, nakakagis na natin sa DNR. Before, hindi natin kinukonsider na reforestation crop ang coffee, ang kakao, ang rubber. Basically, these are high-value crop na in-integrate natin sa National Greening Program because the greening program under the present administration is not just reforestation. It is also for food security, upland development, and biodiversity conservation. Mula sa report ni Freddy Abando para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Emil Carion.